Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat, pag-asa, at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Blessed morning sa mga ka-Daylight. Ako po si Pastor Nolan Peña ng Jesus is Lord Church Makati. Start your day right, mga kapatid. Simulan ito sa panalangin, pasasalamat, pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Araw-araw tuwing alas 8 ng umaga sa Light TV channel at sa ating Facebook Live sa Light TV, God's Channel of Blessings Facebook page. Mapapakinggan din tayo sa DWCB 91.1 FM sa Palawan at DCJB 1458 Radio Calabarzon. Ngayong oras pong ito ay samahan po niyo ko sa pagbubulay-bulay ng banal at buhay na salita ng ating Panginoon. Pagbubulayan po natin ang salita ng Diyos mula po sa Mark chapter 10 beginning verse 46 to 52. Ito po ay mayroong kinalaman sa pananampalataya. Expression of faith. Sabi rito, then they came to the town of Jericho. When Jesus left there with his followers, a large crowd was with them. A blind man named Bartimaeus, meaning son of Timaeus, was sitting by the road. He was always begging for money. He heard that Jesus from Nazareth was walking by. So he began shouting, Jesus, son of David, please help me. Many people criticized the blind man and told him to be quiet. But he shouted more and more, Son of David, please help me. Jesus stopped and said, tell him to come here. So they called the blind man and said, you can be happy now. Stand up, Jesus is calling you. The blind man stood up quickly. He left his coat there and went to Jesus. Jesus asked the man, what do you want me to do for you? And he answered, Teacher, I want to see again. Jesus said, go. You are healed because you believe. Immediately, the man was able to see again. He followed Jesus down the road. Ang Diyos po ang magpala sa pagkakabasa ng kanyang banal at buhay na salita. Sa lahat po ng mga taga-subaybay po natin o nakikinig ngayong oras pong ito, tatanungin ko po kayong lahat, how do we express our faith in God? Si Bartimaeus po ay considered na halimbawa o isang magandang halimbawa ng pananampalataya. His determination adds ingredient to his bold expression of faith. At nakita po natin kung paano po niya in-express ang kanyang faith na masasabi po natin na magandang halimbawa sa bawat po sa atin. Pero papaano nga ba? Tingnan po natin sa verse 47. He heard that Jesus from Nazareth was walking by. So he began shouting, Jesus, son of David, please help me. So, makikita po natin dito that he understands who Jesus is. Ang sigaw ni Bartimaeus ay nagpapahayag that he knows who Jesus is and what Jesus can do. His confession of Jesus as the son of David is more than an acknowledgement of lineage. Ano po? Kanyang ipinapahayag ang kanyang panampalataya na si Jesus ay siya ang pupulfill sa ipinangako ng Diyos kay David. He believes that Jesus is the Messiah. Ang titulo na binanggit ni Bartimaeus, son of David, ito po ay nag-introduce that Jesus is King. Si Jesus po mga kapatid, nung siya po ay
tinanong ni Pilato, sinabi niya, siya nga ay hari. Mark chapter 15 verse 2, sabi doon, Pilate asked Jesus, "Are you the king of the Jews?" At ang sagot ni Jesus, "Yes, that is right." Mga kapatid, Bartimaeus, sa kabila ng kanyang pagiging bulag, nakita po niya yung royal dimension of Jesus' identity. Nakita po niya ang mga bagay pong ito. Ito po. Another thing, he persists despite hindrances. Ito po. Sa kabila ng mga pagpigil sa kanya ng mga tao, patuloy siyang tumawag sa ating Panginoong Hesus Kristo. Verse 48, ang sabi nito, "Many people criticized the blind man and told him to be quiet. But he shouted more and more, 'Son of David, please help me.'" So, ang kanyang panampalataya ay hindi na-discourage. Apo, sa mga panahon pong yon, ang bulag, ang pipi, ang bingi, ang lumpo ay malimit disregarded po. Sapagkat meron po silang common belief lang katong kalagayan ng tao ay sinasabi lang ito ay parusa ng Diyos sa kanila. And as a result, mga kapatid, they were treated as outcast. Ano po? At si Bartimaeus po bilang isang bulag, malimit po siya ay binabaliwala ng mga tao. Siya ay nakatayo lamang o nakaupo lamang doon sa tabi ng daan at naghihintay ng awa at limos ng mga tao sa kanya. Mga kapatid, hindi po ganoon kadali na manampalataya ang isang tao. Faith does not come easily to people. It must overcome obstacles to obtain what it seeks. No? Pero si Bartimaeus po, because he heard about Jesus, dito po nabuo yung faith o pananampalataya sa kanya. Ika nga ang pananampalataya daw po ay bunga ng ating patuloy at patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, faith persists despite of hindrances. Marahil pong iba po sa atin ay nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok o mga persecution. Pero ang tanong ko po, naapektuhan po ba ang ating pananalig, ang ating pananampalataya sa Panginoon? Dapat po, the more na isang tao ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay, the more na siya ay kumakapit sa ating Panginoon. The more na siya ay nagtitiwala sa Diyos. Sapagkat sa mundong ito, wala po tayong ibang maasahan kundi ang ating Panginoon lamang. Ang tao, nagbabago. Ang kaisipan, nagbabago ang damdamin, nagbabago at limitado ang kanyang kakayahan. Pero ang Panginoon, kailanman hindi siya nagbabago. Sinabi niya, I am the Lord, never change. I never change. Hindi siya nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya mga kapatid, kung meron tayong kakapitan at lalapitan at higit na paglalagakan ng ating pananalig, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya kung anong pagsubok ang dumating at maranasan mo sa iyong buhay, ang iyong panampalataya ay hindi dapat nahadlangan. Kaibigan kapatid, tandaan po natin, faith persists despite hindrances. Another thing na ipinakita po ni Bartimaeus, he expects change. Nandoon yung kanyang pananalig na siya ibabaguhin ng Panginoon, Hesus Kristo, na sa kanyang paglapit kay Jesus ay hindi na siya manatiling bulag at hindi na siya manatiling pulubi, bagkus siya ay pagagalingin ni Jesus. Sabi ng verse 49-50, Jesus stopped and said, matapos siyang tumawag kay Jesus, sabi dito, Jesus stopped and said, tell him to come here. So they called the blind man and said, you can be happy now. Stand up, Jesus is calling you. The blind man stood up quickly. He left his coat there and went to Jesus. So, nung ipatawag si Bartimaeus, hindi po siya nag-atubili na tumayo at lumapit kay Jesus.
yung kanyang balabal ay kanya nang iniwanan. Sapagkat naniniwala siya na hindi niya ito kakailanganin. Itong balabal niya, ito yung kanyang inuupuan, ginagawang panapin, ito rin yung pangsalo ng mga limos na inihahagis sa kanya. Kaya ito po ay mahalaga sa kanya. Pero nung siya'y tawagin ni Jesus, hindi po siya nag-atubiling lumapit kay Jesus. At ang kanyang balabal ay kanya nang iniwan. Iniwan to sapagkat ang kanyang paniniwala, hindi niya ito gagamitin. Ang kanyang paniniwala, siya ay pagagalingin ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Kaya, he expects change. Ano po? Nandoon ang kanyang paniniwala na siya ay pagagalingin ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang paniwala niya, si Jesus ay mayroong kakayahan at kapangyarihan na magbago ng buhay ng isang tao, mayroong kakayahan at kapangyarihan magpagaling ng karamdaman. At ito ang kanyang paniwala, siya ay pagalingin ni Jesus. Another thing na makikita po natin dito, kung paano po niya na ipakita at express ang kanyang panampalataya, po, he asked for the right thing. Tamang bagay ang hiningi niya sa Panginoon. Sa verse 51, nung siya ay nakaharap na kay Jesus, Jesus asked the man, sabi ito, "What do you want me to do for you?" Kayo po, na mga nanonood ngayon, na nakikinig, ano po ba ang gusto niyong gawin ng Diyos sa inyong buhay ngayon? Hindi ko po alam ang inyong kalagayan, hindi ko po alam kung anong problema niyo, hindi ko po alam kung anong pangangailangan. But we need to be specific, mga kapatid, mga kaibigan. Ano po ba ang gusto niyong gawin at ibigay ng Diyos sa inyo sa oras na ito? So sabi ni Jesus, "What do you want me to do for you?" Ano ang sagot ni Bartimaeus? Sabi rito, "Teacher, I want to see again." Gusto kong makakitang muli. So possible po ito si Bartimaeus, nung kabataan niya, nung bata pa siya, nakakita siya. Kaya lamang nakasakit siya, kaya siya nabulag. Kaya ang sabi niya, "I want to see again." Nais kong makakitang muli. So, dito po ay makikita po natin na hiniling niya ang tamang bagay. Hiniling niya kay Jesus ang kanyang kagalingan at hindi siya humingi ng labis. Hindi siya humingi ng kapangyarihan. Ang kanyang hiningi ay ang kagalingan. Ano po? At hindi po ito yung unang pagkakataon nagtanong ng ganito si Jesus. Inulit po ito ni Jesus sa kanyang mga alagad, si James, si John, tinanong niya, doon po sa Mark chapter 10, 36 to 37, sabi niya, "What do you want me to do for you?" And the sons answered, referring to James and John, sabi lang ganon, "Let us share the great honor you will have as king. Let one of us sit at your right side and the other to your left." So ang hiningin nila ay kapangyarihan. No po. Mga kapatid, when it comes to understanding what Jesus has come to do, the disciples, James and John, seems more blind than Bartimaeus. At dahil ang panampalataya ni Bartimaeus, o dahil sa panampalataya ni Bartimaeus, siya po ay pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo. Physically, and I believe it includes is spiritually. My dear brothers and sisters, Bartimaeus expresses faith. He asked the right thing. Another thing, matapos po niyang tanggapin ang himala mula po sa ating Panginoon, ay hindi siya tumigil doon. Bagkus, he follows Jesus on the road. Verse 52, ang sabi, Jesus said, "Go, you are healed because you believe." Pinagaling ka ng iyong pananampalataya.
Hindi sinabi ni Jesus, humayo ka, at dahil kawawa ka, ikaw ay aking pinapagaling. No! Ang sabi ni Jesus, humayo ka, dahil sa iyong pananampalataya, ikaw ay pinagaling. And the Bible tells us, immediately the man was able to see again. He followed Jesus down the road. Mga kapatid, ang kwento ng buhay ni Bartimeus nagsimula sa tabi ng daan at nagtapos na sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Ang tugon ni Bartimeus kay Jesus o ang kanyang pagsunod, ito dapat ang ginagawa ng lahat ng mga taong nakasumpong ng kapatawaran, nakasumpong ng pagmamahal ng ating Panginoon ang sumunod sa Kanya. Mga kapatid, ipinakita ni Bartimeus na ang ating Panginoong Hesukristo ay mahabagin, makapangyarihan, at walang imposible sa Kanya, patuloy na nagbibigay ng kagalingan. My dear brothers and sisters, gusto ko pong ipaalala sa atin. The story begins with Bartimeus as a beggar. Nagsimula ang kwento ni Bartimeus bilang isang pulubi sa tabi ng daan. At ito ay nagtapos bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Nawa po tayong lahat ay maging tagasunod rin ng ating Panginoong Hesukristo. Kung naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, ang kahabagan ng ating Panginoon, nakaranas ka ng katuguran sa iyong mga panalangin, nakatanggap ka ng himala mula sa ating Diyos na buhay, katulad ni Bartimeus, nawa tayo din po ay maging tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, this story invites us to consider how faith manifested. Nakita po natin kung ano ang nagawa ng pananampalataya. Kung tayo po ay magtiwala at manampalataya sa Panginoon, tunay nga na walang imposible. This story helps us to see the heart of Jesus. Nakita po natin kung ano po ang puso ng ating Panginoon. Ng ating Panginoong Jesucristo ay nakikinig sa mga pagtawag natin. Ng ating Panginoong Jesucristo hindi lamang nakikinig, kundi tumutugon sa ating mga panawagan. Sapagkat tunay nga hindi bingi ang kanyang tenga upang hindi tayo marinig. At hindi meksi ang kanyang kamay upang hindi niya maibigay sa atin ang ating mga kahilingan. At ang kanyang pangako, tumawag kayo sa akin, sabi niya, at ako ay sasagot. At ipapakita ko sa inyo ang mga dakila at kamangha-manghang bagay na hindi kayang abutin ng inyong pangunawa, ng inyong isipan. Kaibigan kapatid, saan man tayo naroon sa oras ng ito, ano man ang ating kalagayan, ano man ang ating pangailangan, ilapit natin yan kay Hesukristo. At tinitiyak ko po, may gagawin ang ating Panginoon. Sapagkat sa Diyos ay walang imposible. And He is a miracle working God. Kaya sa oras pong ito, samahan po niyo ako sa isang panalangin. Manalangin tayo, tutulog tayo sa Diyos. At ano mga ating kalagayan, natitiyak ko po, yan po ay alam ng ating Panginoon. Sa oras pong ito, yumuko po tayo at manalangin saan man po kayo naroon. Pero bago po tayo humingi ng anumang himala sa Panginoon, hilingin natin sa Diyos na tayo po ay patawarin niya sa mga pagkukulang, sa mga pagkakasalang nagawa natin sa Kanya sapagkat ang kasalanan ay hadlang sa pagtugon ng Diyos sa panalangin. At kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang pagligtas ng iyong buhay, ito ang magandang pagkakataon upang sa Kanya isuko natin ang ating buhay. Samahan po niyo ako sa panalangin.
Sabihin po natin ang panalangin ito, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng bugtong mong anak na si Jesus at sa gabay ng iyong banal na Espiritu, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Patawarin mo ko sa lahat ng aking mga kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. At nananalig ako, Panginoong Jesus, na ikaw ay Diyos na nagkatawang tao. Ipinako sa krus, namatay, inilibing at nabuhay na muli para sa aking kaligtasan. Pagharian mo po ang aking buhay. Tulungan mo kong mamuhay lamang sa iyong kalooban. At tulungan mo po akong kumalik sa aking karamdaman. Magkaroon ng kalutasan ng lahat ng aking mga suliranin. Panginoon, salamat mo sa pagtugon mo sa aking panalangin. Ako na lamang po mananalangin. O Diyos, maraming salamat po sa bawat babae at lalaki ngayon ay tumugon sa iyong panawagan at inilapit sa iyo ang kanilang buhay. Nawa, Panginoon, patuloy na tumatag ang kanilang pananampalataya, huwag makalimot sa iyo. At dalangin ko po ang iyong gabay, ang iyong patnubay ay kanilang patuloy na maranasan. At laging basahin ang iyong salita araw at gabi upang tumatag ang kanilang pananampalataya, O Diyos, at malumawak ang kaalaman patungkol sa iyo. At dalangin ko po, anuman ang kanilang kalagayan ngayon, sila ngayon sa kanilang mga tahanan, ang bawat may karamdaman, Panginoon, ang mga nasa hospital o may karamdaman sa kanilang tahanan, bigyan mo po sila ng kagalingan sa oras pong ito. At kung anuman ang mga problemang kinakaharap ng bawat isa, marahil ito ay merong kinalaman sa negosyo, sa trabaho. Meron din ang iba ay merong family problem, relational problem, financial problem, iba't ibang klase ng problema. O Diyos, pinanghahawakan po namin ang iyong salita na sinabi mo na ang problema ay pangkaraniwan sapagkat walang dumarating na pagsubok sa buhay ng isang tao na hindi naranasan ng lahat. At kapag ito'y dumating, Panginoon, at sabi mo sa iyong salita, ikaw ay tapat at hindi mo hayaan na ito'y maranasan ng iba ng higit sa aming kakayanan. At kapag ito'y dumating, ibibigay mo ang lakas sa bawat sa puso namin upang ito po ay mapagtagumpayan po namin. Inangkin po namin, O Diyos, sa oras pang ito na binigyan mo na po ng katugunan ang bawat panalangin hiningi po namin sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa pagtugon mo sa aming mga panalangin. Tunay nga, O Diyos, na sa iyo walang imposible. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Muli po, ako si Pastor Nolan Peña ng Jesus is Lord Church Makati. Patuloy po nating sumaybayan ang programang Daylight Devotion. God bless you more. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. No, I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. Yeah, I wouldn't take one step without you. I could never go on, never go on. I couldn't live one day without you. I don't
than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. Silver or gold, Wouldn't trade you for riches untold. riches untold. You are my everything. Until the world stops turning, until the stars fade from the sky, until the sun starts rising, I need you in my life, and here's the reason why. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean so much more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. You are my Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat, pag-asa, at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion.